Ang boyfriend ko, na 6 na taon, pumayag sa arranged marriage. Ngayon sinabi niya sa akin, na kunin ko na ang mga gamit ko. Summer, matagal na tayong hindi nagkita. Miss na miss kita. Matagal na tayong hindi nagkita. Ethan, nandito ako para kunin ang gamit ko. Sabi ng kuya mo, nasa coffee table daw ang mga gamit ko. Pasok ka, Summer, sina mama, papa, at kuya ko ay busy, umalis silang lahat. Pagbalik ng kuya mo sabihin mo sa kanya na dumaan ako at kinuha ang mga gamit ko. Summer, ikaw. Tara na, Summer. Ang pamilyang Gu ay walang utang na loob, siya at si Jason ay magkapatid. Bakit mo pa siya papansinin? Kain na. Salamat, Summer. Summer, hulaan mo. Sa physics competition ngayon, nakuha ko ulit ang first place. Malamang. Hindi na tayo magkikita. Pero ang mga usaping pangmatanda ay hindi na kailangan siyang isali. Summer, sa susunod na linggo, activity day ng school namin. Si kuya, at sila ay walang oras. Pwede ka bang pumunta? Oo na lang muna kasi. Sasama sa kanya ang bago niyang sister-in-law. Okay, pangako ko sa iyo. Salamat, Summer. Ikaw ang pinakamahusay, Summer. Nandito na ang hatid ko, aalis na ako. Sa susunod na pagkikita, Summer. Okay. Pasensya na, Ethan. Hindi na tayo magkikita. Halika. Team leader, ito ang bagong intern. Hi, ako si... Bro, Pakiusap, ingatan mo ako, team leader. hindi ako naaalala ng nakababata kong kapatid eh. Ang dami ng taon, sobrang laki na ng pinagbago niya. Hi, ako si Summer. Ang desk mo ay 603. May meeting akong pupuntahan. Kung may tanong ka, magtanong ka lang sa akin. O, kay Roxy na lang. Ate, sa wakas, natagpuan na kita. Ang plano ng departamento ngayong quarter ay... Ate. Ganun ka pa rin, kasing liwanag at nakasisilaw. Hindi. Mas magaling ka pa ngayon. Ma'am Fang. Mahusay, Ma'am Fang. Salamat po, Sir Wang. Ma'am Fang, libre ka ba ngayong gabi? May bagong French restaurant malapit dito. Sabi nila napakasarap daw. Tara, subukan natin. Ako. Grace, mabait si Sir Wang. Sikat siya sa departamento. Pareho kayong single, bakit hindi mag-date? Ma'am Fang, mukhang sira ang printer. Hindi ko ito mapagana. Anong printer? Yung malapit sa break room. Pasensya na po, Sir Wang. Sir Wang, ako na ang bahala tungkol sa hapunan. Ibang araw na lang tayo mag-usap. Sayang, talagang sa maling oras nasira ang printer. Paper jam lang yan. Pindutin mo lang itong buton. At i-print ulit. Madalas ka bang yayain ni Sir Wang na kumain? Minsan. Bakit? Wala. Hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Anong alam mo kung sino ang bagay? Mga bagay ng matatanda. Huwag mo na intindihin, bata. Ate, 22 na ako. Hindi na ako bata. Ate? Naalala mo ba kung sino ako? Kahit si kuya ko o si Sir Wang, pareho silang masyadong matanda. Hindi sila bagay sa'yo, ate. Anong ibig sabihin mo? Ate, ang galing mo. Dapat humanap ka ng bata at fit. Tulad ng, Nasa first floor na tayo. Tapos na ang trabaho ko. si Sir Wang mula sa marketing department ng Wilson Group. Kumusta ang performance niya sa trabaho? Sa taunang year-end reviews, maganda ang impresyon ng lahat sa kanya. Dahil maganda ang performance niya, ilipat siya sa headquarters. Kailangan ng tatay ko ng talent tulad niya. Ate, malaki na ako. Ngayon, bawal ka nang tumingin sa iba. Uy. Zoe, narinig mo ba? Nailipat si Manager Wang sa headquarters. Na-transfer sa HQ. Ibig sabihin, promotion at increase, di ba? Hi. Kailan kaya ako magkakaroon ng ganyang swerte? Si Manager Wang,
Palagi kanyang nililigawan itong mga nakaraang araw, di ba? Mukhang aakyat siya sa posisyon. Mas mabuting sagutin mo na siya. Ang mga lalaking may ganyang kinabukasan ay mahirap hanapin. Maganda ang kanyang sitwasyon, pero hindi ko siya gusto. Tayong mga mahihirap na empleyado dapat tumutok na lang sa trabaho. Ang mahalaga ay kumita ng pera. Mahalaga. Oo nga, may masarap tayong chismis. Ang bunsong anak ng boss ay humiling na bumalik at biglang pumasok sa management. Hinahamon niya ang CEO para sa kapangyarihan at pumayag ang boss sa mayayamang pamilya, walang pagmamahal, halaga lang. Sana lang hindi tayo maipit sa gitna ng labanan. Ang hirap na nga kumita ngayon. Anong pinagsasabi mo? Bakit ka nakatayo sa pintuan, team leader? Ay, ikaw pala. Nag-uusap lang kami. Papasok na ako. Natakot mo ako. Akala ko nahuli tayo sa chismis tungkol sa mga boss. Chismis, ha? Mahilig ka talaga dyan. Paano niya magagawa na parang walang nangyari? Hindi, wala namang nangyari. Kung tutuusin, sa pagitan namin ni Eric may kasaysayan. Binibiro lang siguro ako. Nag-aaway ang mga boss sa kapangyarihan. Kailangan tayong mag-ingat. Mahirap na makahanap ng trabaho ngayon. Ang mahalaga, mapanatili natin ang trabaho. Summer, hulaan mo kung sino ang babalikan ko. Oo. Tumaas na naman ang upa. Talagang nag-aalala ako. May nakaupo ba dito? Wala, sige. Ang daming lugar doon. Hindi ba siya sobrang lapit? Pero mataas ang standards mo. Mahirap hanapin. Dahan-dahan lang. Mahahanap mo ang tama. Naghahanap ka ba ng boyfriend, boss? Haha, anong boyfriend? Apartment. Expired na ang lease ni Summer. Gusto ng landlord na itaas ang upa. Naghahanap siya ng bagong titirhan. Kahit na naghahanap siya ng boyfriend, bakit ka ba kinakabahan? Ikaw, binata, hindi mo alam, maaaring isipin ng iba na may crush ka kay Summer. Roxy, tigilan mo na ang pag-asar sa bata. Dahil hindi ka mapatigil ng pagkain, akin na itong drumstick. Hindi. Nagda-diet ako. Ito lang ang kaligayahan ko. Sige. Dahil kaawa-awa ka, ibibigay ko na rin sa'yo ang fish fillet ko. Summer, ang bait mo naman. Na-distract ang lahat. Ngayon walang makakapansin kung ano ang pinag-usapan natin. Ate? Anong tawag mo sa kanya? Anong klaseng tao ang gusto mo? Anong sabi mo? Summer, kung wala kang tipo, baka pwede mo akong i-consider. Naku, ano ba to? Isang mas batang lalaki? Puppy love? Habol sa isang mature na career woman. Ang trabaho ko ay worth it. Diretso ang lalaki. Summer, bigyan mo na siya ng sagot. Rachel, mali ka. Tungkol sa apartment ang tinatanong ko. Summer, hindi ba naghahanap ka lang ng apartment? Gusto kong itanong kung anong klase ang gusto mo. At ang budget mo sa upa. May kaibigan akong realtor. Siya na ang magbabantay. Kaya tungkol pala sa apartment. Ano? Akala ko may relasyon kayo. Sayang ang excitement. Hindi ako mapili sa layout. Magandang natural light lang. Magandang seguridad at upa na 5,000 pababa. Ang biyahe papuntang opisina sa loob ng 40 minuto ay okay. Sige, papahanapin kita sa kaibigan ko. May tatapusin pa akong trabaho. Summer, Rachel, ma-enjoy ninyo ang pagkain. Sige, kita tayo, mamaya. Ano bang ibig sabihin nun? Kung tungkol lang sa apartment, bakit siya lumapit ng sobra at nagsalita ng malabo? Binibiro lang niya ako. Summer, marami kang humahanga. Una si Mike, at ngayon isang batang gwapo. Ang lapit ng distansya, halos maghalikan na kayo. Mas gusto ko, piliin mo yung batang gwapo. Bata at gwapo. At higit sa lahat, may stamina siya. Bata lang yan, naglalaro. Bakit mo pinapalala ang drama? Naglalaro? Sige, tingnan natin kung hanggang kailan mo tatagalin ang papel na yan. Ilista ang 2202, Building 3, Wutong Mansion sa rental site. Itakda ang upa sa 5,000. David, ang market price ng apartment na yan ay hindi bababa sa 20,000. Gawin mo lang ang sinabi ko. Mag-print ka rin ng maraming paper rental ads at idikit mo sa likod ng pinto ng opisina, sa bulletin board sa eskinita, at saka, ang bulletin board sa entrance ng Wutong Mansion. Sige, gagawin ko na agad. Wutong Mansion, fully furnished, south-facing master bedroom. Buwan ng upa 5,000, pwedeng lipat agad. Contact, Mr. Zhang. Wutong Mansion, master bedroom. 5,000, baka bagong scam ito. Kahit aso. Salamat sa tiwala mo, Summer.
Kung may problema sa apartment, pwedeng mo akong tawagan anytime. Ito ang front door at ang susi ng master bedroom. Paalala lang, ang living room, kitchen, at bathroom ay shared. Maging maingat ka sa iyong pang-araw-araw na pag-uugali sa mga common areas. Sige. Mahalaga sa akin ang boundaries. Sigurado ako. Umaasa ako sa 5,000 para makapag-rent ng Wutong Mansion. Ako ang napili. Ay naku. Bakit ang late na? Kailangan ko ng maligo agad. O kaya hindi na ako magigising bukas. Ay nako. Ang sarap ng katawan niya. Ate, sapat na ba? Ah, bakit ganyan ang suot mo? Sandali, anong ginagawa mo dito? Tama na. Teka, anong ginagawa mo dito? Naghahanap din ako ng bahay. Ate, kinausap ko ang kaibigan ko at ito ang inirekomenda niya. Hindi ko akalain na upahan mo rin ito. Phoenix Mansion. 5,000 bobo ang hindi uupa nito. Anong sinabi mo, ate? Wala. Ibig sabihin. Ngayong magkasama tayo, dapat kang magbihis ng mas disente. Malaswa sa publiko. Anong malaswa? Wala akong pakialam. Sige, sumunod sa mga patakaran sa mga karaniwang lugar. At kumilos na parang Ginoo. Ah. Hindi. Kumalma ka. Siya ang nakababatang kapatid ng ex-boyfriend mo. 6 na taon siyang mas bata sa iyo. Ikaw ay isang mature at responsableng adulto. Hehe, pero ang sarap talaga ng katawan niya. Boss, huwag mo po akong hintayin mamaya pagkatapos ng trabaho. May aasikasuhin lang ako. Umuwi ka na po nang wala ako. Ah, sige. Sabi niya wag daw siyang hintayin pagkatapos ng trabaho. Sabay kayo umuwi at magkasama kayo sa bahay? Sapat na ang reaksyon mo. Tama ako. Oh my God. Totoo ang ship ko. Tumahimik ka. Kailan kayo nagsimula? Hanggang saan na kayo? Best friend pa ba kita? Inilihim mo sa akin? Sige, kamusta katawan niya? Hindi yan ang akala mo. Nagkataon lang na magkasama kami sa bahay. Iisang bahay. Nagkataon lang. Hindi ako naniniwala. Tinanong lang niya, anong klasing bahay? Ang gusto mo? Tapos, nagsama kayo sa bahay. Sabi ko sa iyo, ang pagsasama ay pinakamadaling paraan para sumiklab ang pag-ibig. Baka plano niya lahat ito. Mahaba ang kwento. Tara, inom tayo mamaya. Ikukwento ko sa iyo ang lahat. Yun na ang buong kwento. Si Ethan ay nakababatang kapatid ng ex-boyfriend mo. Tama. Hindi lang siya nakatira sa iyo ngayon. Nagpapakita ng katawan sa harap mo araw-araw at tinanong ka kung ano ang gusto mo. Sabi niya, tungkol sa bahay ang tanong. Paniniwalaan mo ba? Sino ang nagtatanong tungkol sa bahay? Lumalapit ng ganyan kalapit. Halos maghalikan na. Hindi ko alam kung ano ang plano niya. Nababaliw na ako. Ano ang dapat ipag-alala? Sa tingin ko, masaya ito. Ang nakababatang kapatid ng ex-boyfriend mo, nakakakilig ito. Kung may ganito ako, nakuha ko na sana siya. Pwede ka bang maging seryoso? Seryoso ako. Tinanong kita kung maganda ang katawan niya. Uwa. Gwapo ba siya? Uwa. Ayan na. Bahala na kung kaninong kapatid siya. Tandaan mo, lalaki na siya. Kung gusto mo siya, gawin mo. Pero sa totoo lang, pakiramdam ko, siya ang nakababatang kapatid ng ex-boyfriend ko. Ewan. Hindi. Masyadong komplikado. Sige na. Anong magulo? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Lakas ng loob sa alak. Gawin mo na lang. Tapos na ako. Bestie, tapos na ako ngayon. Matutulog na ako. Hoy, huwag dito matulog. Ihahatid kita sa bahay. Papunta ka rin dito? Hindi. Gusto ko lang magtanong. Walang phone, walang WeChat. May mga paa ako, makakauwi ako. Kung isa pang hakbang, tatawag ako ng pulis. Hindi. Mali ang pagkakaintindi mo. Gusto ko lang. Binabalaan kita. Huwag kang lalapit. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sinasabi ko lang, kung isa pang hakbang, papunta sa kanya. Malaking problema ang aabutin mo. Leo,
Buti na lang nagkita tayo. Kung hindi, si Summer at ako ay nasa panganib ngayong gabi. Nagkataon lang na dumaan. At ginawa ko ang tama. Oh my God! Pre, ano ba ginagawa mo? Gusto ko lang itanong, saan nakuha ng babaeng ito ang bag niya? May link ka ba? Bakit ang bastos mo? Ah, ate pala. Ano ang gagawin natin, boss? Wala akong pakialam. Gusto ko ng medical exam. Gusto ko ng kompensasyon para sa emotional distress. At gusto ko rin ng link ng bag na iyon. Ang sitwasyong ito ay wala ng kontrol. Ako rin ay may bahagi ng responsibilidad. Si Summer ay lasing at nahimatay na. Ikaw muna ang maghatid sa kanya sa bahay. Ako ang magdadala sa atin na ito para magpa-check up. Hatiin na lang natin ang kompensasyon at lahat mamaya. Sige, isama niyo ang kaibigan ko. Mas madali kung may dagdag na tao. Ayusin niyo ito. Opo, boss. Ate. Ate, Araw-araw kang naglalakad sa harap ko na nakatutukso ang suot. Alam mo ba ang pakiramdam na makita, pero hindi matikman? Ano ang pakiramdam? Sinasadya mong akitin ako, di ba? ate, ang galing mo. Dahil alam mo na, kailangan mo ba talagang pigilan ang sarili mo ng ganito? Ang lip gloss na suot ko ngayon ay ang strawberry flavor na gusto mo. Sigurado ka bang hindi mo gusto tikman, ate? Inaakit mo na naman ako. Eh di kung ganoon? Sama. Ikaw naman ang nag-umpisa. Pero ikaw si Ethan, kapatid ni Jason. Bakit kailangan mong maging kapatid niya? Ang sexy mo naman manamis sa bahay araw-araw. Naiisip mo ba ang nararamdaman ko? Isang hunk na tulad mo na nagpapapansin sa harapan ko. Alam mo ba kung ilang beses sa isang araw, kailangan kong paalalahanan ang sarili ko na huwag akong gumawa ng move sa iyo? At ngayon, inaakit mo na naman ako. Nasisiyahan ka ba na panoorin akong mawalan ng kontrol? Kaya palagi mo akong gusto. Diba? Inamin ko. Nasiyahan ka na. Kung hindi ka lang kapatid ni Jason. Sama. Sa susunod, tawagin mo ako nang hindi binabanggit ang pangalan niya. Pero hindi ko ito malampasan. Hindi ko kaya. Hindi naman sa hindi mo kaya. Hindi ka lang nangangahas. Pinagdududahan mo ako. Bata pa lang ako, wala akong takot. Ang unang halik ni Jason. Ako ang kumuha noon. Summer, mas mature ako sa kapatid ko. Bukod pa, maliban sa edad niya, lamang ako sa kanya sa lahat ng bagay. Summer, relax. Ibibigay ko sa'yo ang hindi kaya ni Jason. Sama? Nakapunta na ba si Jason dito? Hindi. Huwag. Huwag mong itanong. Sama. Nakapunta na ba si Jason dito? Kung ayaw mong maging asawa ng kapatid ko, edi maging asawa ka ng kapatid ko. Panaginip ba ito? Summer. Yan ang kapatid ng ex mo. Desperado ka na talaga. Kahit kanino ka na lang. Pinaghirapan kong panatilihin ang aking prinsipyo, at ngayon, wala na sila. So, may kailangan ka bang ipaliwanag? Bakit mo ako sinisisi? Ikaw ang unang kumilos kagabi. Hinaan mo ang boses mo. Ang ex-girlfriend ng kapatid niya, bagay ba yan? Edi magiging magkasamang daga sa kanal. Anong kalokohan? Sino bang gustong maging daga kasama mo? Hindi daga. Sophie, sinasabi mo bang gusto mong maging tunay na magkasintahan tayo? Ah, sa tingin ko, pagkakamali ang kagabi. Pagkakamali? Kagabi ikaw mismo ang nagsabi, gusto mo ako simula pa noon. Paano mo maitatanggi yan pagkatapos ng kagabi? Lasing ako. Lasing, pero alam mo. Sophie,
Pwedeng magsinungaling ang bibig mo, pero ang katawan mo hindi. Sophie, sabi sa akin ng katawan mo kagabi kung gaano mo ako gusto. Tama na. Sophie, nararamdaman mo ba ang tibok ng puso ko? Tuwing nakikita kita, nababaliw ito ng ganito. Talagang hindi mo ito aaminin. Ethan, tigilan mo ako. Alam mong hindi ko ito malampasan. Magpanggap na lang tayong hindi nangyari. Okay, Anong hadlang? Siya ay siya, at ako ay ako. Noong iniwan ka niya, hindi ako. Noong pinaluha ka niya, hindi ako. Noong hindi ka niya kinontak sa loob ng 6 na taon, pinadalhan kita ng mensahe araw-araw. Kahit alam kong hindi mo babasahin, pinadalhan pa rin kita. Sophie, gusto kita. Paano mo na lang magpapanggap na hindi nangyari ang kagabi? Huwag kang masyadong malupit sa akin, okay? Nasa nakaraan na si Alex. Sophie, kailangan kita higit sa iba. pero 6 na taon akong mas matanda sa'yo. At ako ang ex-girlfriend ng kapatid mo. Ano ang sasabihin ng mga tao kung malaman nila? Huwag kang matakot, Sophie. Aasikasuhin ko ito kahit ano paman. Ako ang nanligaw sa dating hipag ko. Ako ang dapat sisihin. Ethan, bakit bukas ang pinto? Ay, nandito ang ex ko. Ethan, bakit nandito siya? Kung makita niya ako dito, na ganito ang suot, Hindi, sis. kailangan kong humanap ng matataguan. Tayo. Nasa labas tayo. Hindi naman tayo nahuling ng daraya. Dahil nandito siya, sasabihin ko sa kanya. Nang direkta. Hindi. Kakapayag ko lang na sumama sa iyo, hindi pa ako handang harapin siya. Kung maglakas loob kang magsabi, hindi na kita kakausapin. Nagdala ako sa iyo ng prutas. Sabi ni nanay hindi ka pa umuuwi simula nang bumalik ka. Pinapunta niya ako para tingnan ka. Tapos na ba? Umalis ka na. Ganyan ka ba makipag-usap sa kapatid mo? Walang modo. Nakakahiya. Tama. Ikaw lang ang presentable. Noon, para sa arranged marriage, sinipa mo ang girlfriend mo ng 6 na taon sa tabi. Ang yabang mo. Ang pinaka-presentable. Bakit mo pa binanggit? Akin na yon. Negosyo ng pamilya. Wala kang pakialam. Hindi mo man lang naprotektahan ang babaeng mahal mo. Anong klaseng lalaki ka? B. Kung nasa sitwasyon mo ako noon, gagawin mo rin ang parehong desisyon. Kay Ethan, patunay na ito ay dead end na. Zoe, paano mo may pag-asa pa kay Liam? Maging makatotohanan. Hindi ka kailanman naging sapat sa paningin ng pamilya Gu. Bakit ako nagsimulang mangarap muli pagkatapos ng isang gabing tulog? Kung ako ang nasa kalagayan mo noon, nakahanap ako ng ibang paraan para makasama siya. Sa halip na pumili sa pagitan ng pamilya at iwan siya. Huwag kang magpakaasta. Noong nag-aaral ka sa ibang bansa, may babae kang laging nasa puso. Akala mo hindi ko alam. At ngayon bumalik ka sa bansa para lang makipagkompetensya sa akin para sa kapangyarihan. Ano ang pinagkaiba mo sa akin? Teka, si Liam ay laging may first love sa puso niya. Eh ano ako? At ano ang lahat ng sinabi niya? Ethan, mali ka. Hindi ako nagbago, bumalik ako para sa babaeng dala-dala ko sa puso noong nag-aaral ako sa ibang bansa. Makipagkompetensya sa iyo para sa kapangyarihan. Side note lang, Baliw ka ba? Gusto mo ng babae. Maging mayaman na playboy ka na lang. Kaya kang suportahan ng pamilya bata. Bakit kailangan mong bumalik at makialam? Makipaglaban sa akin para sa kumpanya? dahil Zoe, Sue? Siya yung babae. Tony, anong ibig mong sabihin? tulad ng nakikita mo, si Summer ang babaeng mahal ko sa lahat ng mga taong ito simula noong 6 na po ako. Hindi ito nagbago. Baliw ka ba? Ex-girlfriend ko siya. Ikaw mismo ang nagsabi, ex mo siya, kaya ngayon gusto ko siya at gusto kong makasama siya. Anong kinalaman mo diyan? Summer, bata pa siya at hindi naiintindihan. Bakit ka sumasali sa kalokohan niya? Kalokohan? Jason, tandaan mo ito. Ang nangyari sa akin 6 na taon na ang nakalipas ay wala nang kinalaman sa iyo. Ang kasama ko hindi mo kailangang aprubahan. Summer, tungkol sa 6 na taon na nakalipas. Gusto kong makausap ka ng mag-isa. Dito mo sabihin. Walang dapat itago. 6 na taon na ang nakalipas. Naubos ang pondo ng pamilya namin. Hiniling ng mga Lin ang kasal
para tustusan tayo. Sinuri ng tatay ko ang pamilya mo at sinabi kong hindi ako pumayag. Gagawin nilang mawala kayo ni Lola sa Jing City. Akala ko ang makipaghiwalay ay pinakamabuti para sa iyo. Kahit papaano, mapoprotektahan ka at si Lola. Tapos ka na? Naiintindihan kita, para sa iyong kinabukasan. Tiningnan mo ang pros and cons at iniwan mo ako, pero hindi kita kailanman mapapatawad. Jason. 6 na taon na. Hindi na kita mahal. Paalam. Ano ang sinabi niya sa'yo? Ginulo ka ba niya? Hindi. Inexplain lang niya ang nangyari noon. Sinabi ba niya ulit? Wala ba siyang choice? Pinilit ba siya? Summer, pakinggan mo ako. Ang taong katulad niya, iiwan ka minsan, at muli kanyang iiwan. Huwag kang maawa sa kanya. Tingnan mo ako. Mas maganda ang choice ko kaysa kay Evan. Pag-usapan natin ito mamaya. Masyadong magulo ngayon. Kailangan ko munang mapag-isa. Evan, gago ka. Kung hindi dahil sa iyo, si Summer ay sana ginawa na akong official. Summer. Makukuha kita, unti-unti. May dark circles ka sa ilalim ng mata mo. May ginawa kang hindi maganda kagabi? Wala naman. Summer, simula ngayon, ililipat ka bilang sekretarya ng CEO. Ngayon, sumama ka sa akin sa opisina ng CEO para mag-report. Bes, huwag mo akong kalimutan kapag yumaman ka. Chairman, nandito na si Miss Summer. Ethan. Anong ginagawa mo dito? Ang Wilson Group ay bahagi ng Guthrie. Noong sumali ka, hindi mo ba tiningnan ang kasaysayan ng kumpanya? Ako. Sahod lang ang inalala ko. Si Kevin ang junior CEO. Nagpanggap siyang intern para malaman ang kalagayan ng mga manggagawa. Hindi eksakto. Ipinabalik siya ng ama para bumalik sa punong tanggapan, pero pinilit niyang pumunta sa Wilson bilang intern. Walang nakaunawa noon. Bakit hindi na lang bumalik sa punong tanggapan? Bakit nagpumilit na maging simpleng intern? Pero, napagtanto ko kahapon na dahil nandito ka. Ikaw? Dahil hindi ka inagawan ni Kevin ng kapangyarihan, bakit mo iniwan ang punong tanggapan kahit pwede kang manatili, pumunta sa Wilson? Siyempre, kapareho ng dahilan niya. Anong ibig mong sabihin? Dahil kaya mong tanggapin siya. Bakit hindi mo ako muling pag-isipan? Ako na ngayon ang pinuno ng pamilya Guthrie. Wala nang kumokontrol o nananakot sa akin. Mabibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Summer, bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi sa iyo, okay? Ethan, hindi ako premyo para sa inyong dalawang magkapatid. Pagdating sa nararamdaman, hindi mo pwedeng sabihin lang na mag-umpisa ulit at talagang mag-umpisa ulit. Seryoso ako, Summer. Ipapakita ko sa iyo ang sinseridad ko. So, ibig mong sabihin, ngayon, ang ex-boyfriend mo at ang kapatid niya ay parehong nanliligaw sa'yo? At ang ex mo ay isang CEO at ang kapatid niya ay naging intern para lang sa'yo? Oo, iniisip ko nang mag-resign. Bakit ka mag-quit? 2 top tier na lalaki ang nanliligaw sa'yo. Sila dapat ang nag-aalala kung paano maglalaban-laban at makuha ang loob mo. Hindi ikaw na nakaupo dito at nagbubuntong hininga. Hindi ba masyadong komplikado ang relasyon na ito? Girl, anong siglo na ba? Bakit ang old-fashioned mo? Ang mga kapatid, wala namang pakialam. Pero, walang pero. Sundin mo ang iyong puso. Gagabayan ka nito sa taong tunay na nagmamahal sa'yo. Anong gusto mong hapunan ngayong gabi, Zoe? Pritong manok o pizza? Wala akong gusto sa dalawa. Mag-enroll ako sa cooking class bukas para hindi ka na mag-alala kung ano ang kakainin araw-araw. Zoe, tingnan mo kung gaano ako kaayos, sobrang masunurin. At single ka, hindi pa kasal, walang sabit. Di tulad ng iba. Kaya piliin mo ako. Zoe, Ikaw ba? umihingi ng title. Na-transfer ka para maging sekretarya ng CEO. Alam ko na ang matandang tuso na iyon ay naghahabol pa sa iyo. Siyempre, kailangan kong mauna sa kanya at maunahan siya. Bata ako at gwapo. At sa lahat ng paraan, mas magaling ako kesa sa matandang iyon. Nasubukan mo na ako, Zoe. Ayaw ko sa lahat ng ito. Ang pamilya Gu ay isang bitag. Ayaw kong mahulog sa parehong lugar ng 2 beses. Magtiwala ka muli sa akin, okay? Iba na ngayon. Kapag nagbigay ako ng regalo, hindi ito ibinabalik. Itong bracelet ay nagkakahalaga ng 1 buwang sahod.
Hindi mo naman gustong ang aking damdamin at pera masayang, di ba? Sige, ibalik mo ang mga bulaklak. Bagay sila sa kwarto mo. Ang mga bulaklak ay hindi regalo, nakita ko lang sila pauwi at naisip kita Zoe, okay lang kung hindi mo ako bigyan ng title ngayon, pero kahit papaano, sabihin mo sa akin. Noong gabing iyon, sobrang intimate natin ano yon. Pakisabi sa akin. Hook up lang. Si. At least hook up ako. Si Jason ay wala. Parang bata. Mukhang ang hook up ay maaaring ma-promote. Patunayan mo. Sinira mo ang saya ko. Sino yan at gabi na? Sino yan? Yung binanggit ko lang. Bakit ka nandito? Hindi mo ba nakikita? Nililigawan ko siya. Ilang taon kang nasa ibang bansa at hindi ka pa rin marunong magluto. Para makuha ang puso ng isang tao, kailangan mo munang makuha ang tiyan niya. Ang mga nakatatandang lalaki lang ang marunong mag-alaga. Bata ka pa, wala ka pang karanasan. Salamat sa pag-aalala mo. Pero tungkol sa hapunan kasama si Summer, huwag ka nang mag-alala. Lumabas ka. O tatawag ako ng security. At isasakasuhan kita ng trespassing. Sige lang, nasa pangalan ni na mama at papa yan. Kahit security, hindi nila ako mapapalayas. Naalala ko lang may susi ako, nakalimutan kong hindi pa nailipat ang bahay. Magkano ang bahay na ito? Bibilhin ko. Sabihin mo ang presyo. Alam kong kumita ka sa ibang bansa, pero hindi mo kayang bilhin ang Wutong Mansion. At ito ay pag-aari ng pamilya Gu, hindi ibinebenta. Kung patuloy kayong mag-aaway, mamamatay na talaga ako sa gutom. Tikman mo muna, malapit ng handa ang pagkain. Tutulong ako. Bakit ka nag-aalok na tumulong? O gusto mo bang magutom si Summer? Tama si Roxy. Bakit mo sinisisi ang sarili mo? Sa pag-ibig, ang puso ang nagdedesisyon. Hayaang manalo ang pinakamahusay. Summer, tingnan mo kung luto na. Lutuin mo pa ng konti. Si Soma. Bata pa, pero puno ng daya. Mga basic lang. Parang hindi ko kaya yan. Matagal na akong hindi gumagawa nito. Summer, tikman mo ito. Kumusta? Aray, Ayos ka lang? wala yan. Nasunog lang ng mantika. Ayos lang ako. Mas mahalaga ang pagtikim para kay Chris. Plastic. Pagkain lang ang iniisip mo? Nasunog ka, hindi ba yon mahalaga? Ibig sabihin importante ako. Tama ba? Oh, importante ka. Tigilan mo ang pagiging makulit. Alagaan mo yan, kung hindi, magsisisi ka. Nasaan ang plato ni Daniel? Allergic siya sa seafood. Sinadya mo yan, Derek. Tama ka, sinadya ko. Anong magagawa mo? Fine, Derek. Ang kapal ng mukha mo. Summer, kumain ka muna ng lugaw. May tuyong scallops, pusit, at alimango. Anong ginagawa mo? Hindi kumakain ng sibuyas si ate. Hindi mo ba yun alam? Kuya, ate, kainin mo ito para pampalakas ng dugo mo. Summer, kainin mo ito. Binili ko itong lobster mula sa Japanese restaurant. Akin na lang, ate. Akin na lang, Summer. Kayo na ang mag-away. May mga files pa akong aasikasuhin. Kasalanan mo yan. Sumingit ka dahil sa allergy mo. Wala man lang nakain si Summer. Kung hindi ka dumayo, sana natapos na kami ni ate kumain. Hindi mo man lang matandaan na hindi kumakain ng sibuyas si ate. Mukhang mas kailangan ako ni ate. Umete ha. Magaling, inumin mo ng mainit. Salamat. Kailangan kong bawasan ang oras nila na mag-isa hanggat maaari. May signing ceremony ako sa ilang araw. Kailangan kong mag-ayos ng ilang dokumento, kaya huwag mo muna akong hintayin pagkatapos ng trabaho. Sige, uuwi ako at magluluto para sa'yo. Makikita mo kung gaano na ako kagaling magluto. Si. Bakit ang tagal? Hindi pa bumabalik si ate. May isa pa akong dokumentong susuriin. Mukhang uulan. Sabi ni Derek, ihahatid niya ako. Huwag kang masyadong mag-alala. Dahil nandiyan yung tusong Soro. Kaya ako nag-aalala. Kailangan kong mag-isip ng paraan.
Ang lakas ng ulan. Umuulan. Isalba mo na ang labada sa balkonahe. Si Summer. Anong problema? Ayos lang ako. Summer, ikaw at si Kuya, mauna na kayo. Ako na ang bahala maglinis ng bahay. Anong problema? Anong nangyari? Wala. Siya nga pala, naihanda ko na ang mga file. May biglang nangyaring urgent. Uuwi na ako. Hatid kita. Anong nangyayari? Tyler, nasa bahay ka ba? Tyler? Ayos ka lang ba? Hindi maganda. Dahil ba sa ulan? Hindi ang ulan. Dahil sa kulog. Nandito ako. Huwag kang matakot. 12 taon na ang nakalipas, ganito rin ang bagyo. Kakadala lang ako sa pamilya Gu. Gusto kong tumakas at bumalik. Para hanapin ang nanay ko, umakyat ako sa bintana ng ikalawang palapag. Bago pa ako nakaakyat sa pader ng hardin, nahuli ako. Inila nila ako pabalik, pinarusahan nila ako ng pamilya. Mula noong araw na iyon, tuwing may bagyo, naaalala ko ang gabing iyon, naaalala kong duguan ako, nakahiga sa sahig, nakatingin sa pinto, napagtanto kong hindi na darating ang nanay ko para sa akin. Isang basag na munting tuta, kawawa. Ano bang pwede kong gawin para gumaan ang pakiramdam mo? Ate, ikaw. Pwede mo ba akong halikan? Noong bata ako, tuwing umuulan, natutulog si nanay sa tabi ko. Bago matulog, hahalikan niya ako sa noo, at hindi na ako matatakot. Mas okay ka na? Baka lumaki na ako, hindi na gumagana ang halik sa noo. Pwede mo ba akong halikan sa pisngi, Summer? Ngayon, Wala pa rin. Baka ang halik dito lang ang makakapagpaganda. ngayon. Takot ka pa ba? Kulang pa. Sama. Mabilis ang pintig ng puso mo. Nandaya ka. Ethan, nagsinungaling ka sa akin. Hindi ka naman pala takot sa kulog, di ba? Totoo na dati akong tumatakas at napapalo. Totoo rin na natutulog si nanay sa tabi ko at hinahalikan ako sa noo. Ang takot ko lang sa kulog ngayon ang peke. Ikaw, Kung hindi ako gumamit ng diskarte, paano kita makukuha ulit kay Jason? Summer, mas kailangan kita kaysa sa kapatid ko. tayo ka na, sinungaling. Hindi. Summer, wag mong lokohin ang sarili mo. Ang katawan mo ay mas tapat kaysa sa bibig mo. Sama. Ang init. Summer. Summer, gising. Sir Gu, may leave request akong natanggap. Si Secretary Fang ay may mataas na lagnat. Nasa ospital siya ngayon. I-reschedule mo kay Fan Shuo. Ipagpaliban ang signing. Anong nangyayari? Naulanan, nilagnat. Hindi ba siya nakatira sa'yo? Paano mo siya inalagaan? Dinala mo lang siya noong 104 degrees na ang lagnat. Liam, kung hindi mo siya kayang alagaan, ibalik mo sa akin. Tama na. Sama. Summer, Naging pabaya ako. Walang may kasalanan. Bakit ka nandito? Wala ka bang signing ceremony kay Wilson ngayon? Bumalik ka na. Ngayon, hindi pa nagsisimula ang official signing. May oras pa. hindi ako babalik. Sa ngayon, wala nang mas mahalaga sa akin kaysa sa iyo. Huwag kang magpakatanga. Hindi na tayo bata. Maging makatotohanan ka. Pinahahalagahan ko ang iyong nararamdaman at paghingi ng tawad. Pero pakiusap, bumalik ka na. Kung dahil sa akin, ang kinabukasan ng kumpanya ay masisira, malaking pasaning iyon. Magpahinga ka. Kung may iba pang magkamali, sasagot ka sa akin.
Bakit ikaw ang gumagawa nito? Nagpapagaling ka pa. Ayos lang ako. Matagal na akong gumaling. Kung patuloy mo akong aalagaan, mawawalan ako ng kakayahang alagaan ang sarili ko. Dinala mo ba ang package? Tulungan mo akong buksan. Bumili ako ng mga gamit. Nandito dapat ito. Binuksan mo ba? Ano iyon? Babe. Gantimpala ito. Tama. Kapag nasa iyo na ito, makatulog ka ng maayos kahit umuulan. Sa totoo lang, basta nandito ka, makatulog ako ng maayos. Pero dahil maalalahanin ka, tuwang-tuwa akong tanggapin ito. Earplugs lang, at ganyan ka kasaya? Hindi ito ang binili ko. Earplugs ang binili ko. Pero ang resibo, malinaw na may pangalan mo, numero ng telepono, at address. Paano? Sige, hindi mo ito binili. Pero ngayon, babe, hindi mo ba gusto? Araw pa. Ano naman kung araw? Magandang ilaw, mas makikita kita ng maayos, babe. Teka, Ako na. hindi. Sa tingin ko, dadating na ang regla ko. Babe. Gagawa ako ng lugaw na may brown sugar at dawa. Ikaw, Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Mas matino ako kaysa sa kapatid ko. Hindi kita aabalahin, babe. Sabi na? Sabi na. Araw-araw ka kasi kasama ng bunso. Hanggang saan na kayo? pagkatapos ng lagnat ko, hindi ko alam kung saan galing, pero may isang pirasong lingerie, may dapat sanang mangyari. Pero biglang dumating ang regla ko. Hindi mo naman sinasabi yung purple? Yung may lace, di ba? Paano mo nalaman? Baka galing sa akin yun. Nung bumili ako ng regalo mo sa birthday, nakalimutan kong palitan ang default address. Kaya napadala sa inyo. Hindi mo alam kung gaano ako nahirapang magpaliwanag sa kanya. Well, masayang aksidente naman. Nakatulong sa bonding nyo, di ba? Summer? Okay ka na ba? Okay na ako. Sir Gu, May business banquet mamayang gabi. Kailangan ko ng kasama. Gusto mo bang sumama sa akin? Oo, free siya. Mabuti. Alas 7 ng gabi. Sabay tayo. bakit mo ako sinagot ng oo? Hindi pa nga ako nakakapagdesisyon. Dahil patas naman ang kompetisyon, kailangan mong bigyan ng pantay na pagkakataon. Nitong mga nakaraang araw, may sakit ka. Araw-araw kang kasama ng bunso, yung kuya. Hindi man lang makapasok sa pinto, hindi man lang nakapagsalita. Naawa ako sa kuya. At narinig ko, maraming negosyante ang dadalo sa banquet. Hindi naman masama na palawakin mo ang iyong network. Pero masyadong clingy yung bunso. Paano ko siya i-explain mamaya? Kailangan mong magpakita. Kapag nakikipag-network sa mas mataas, kailangan mong gawin. Kung natatakot ka na magwala yung bunso, sabihin mo lang nakakain ka kasama ko. Sabi ni ate, may hapunan sila ni Luoki ngayong gabi. Maghanda ng formal at kaswal na damit. Sukat ni Secretary Fang. Nasa 1689266191 ang handaan ngayong gabi. Isasama ko siya. Sige, gagawin ko na agad. Ngayon ba ang imbitasyon galing sa fanshow? Ngayon ba ang imbitasyon galing sa fanshow? Opo, Sir Gu. Sabihan mo sila. Dadalo ako ngayong gabi. Ate, akin ka lang. Sir Gu, maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Dadalo rin si Mr. V ngayong gabi, ang batang tycoon mula sa Ligu. Self-made. Ang kanyang yaman ay mas malaki kaysa sa karamihan dito na pinagsama. Makipag-usap ng ilang sandali sa kanya ay mas kapaki-pakinabang kaysa 10 business lectures. Salamat sa paalala, Chairman. Salamat kay Sir Gu. Marami akong nakilalang business elites ngayong gabi. Hindi ko lang nakita si Mr. V. Medyo sayang. Summer, mula ngayon, samahan mo ako sa mga business events na ito ng madalas. Isang araw makikilala mo si Mr. V. Malamig sa labas. Hindi komportable ang damit. Magpalit ka ng kaswal na damit. Ihahatid kita sa bahay. Sige, sandali lang. Ate, bakit mo ako pinagsinungalingan? Ipaliwanag ko. Natakot ako na baka mag-overthink ka, kaya nga sinabi kong may dinner ako, kasama si Rachel. Samo. Hindi ka makakalusot sa pagsasalita mo.
Hindi dito. Baka may pumasok. Bawal mag-demand ang sinungaling. Selma, alam mo, pinapanood kita mula sa itaas, hawak mo ang braso ni Gavin. Ano sa tingin mo ang naramdaman ko? Pakiramdam ko, iniwan ako ng buong mundo. Parang noong bata pa ako. Walang may gusto sa akin. Hindi kita iniwan. Talaga? Patunayan mo sa akin. Summer, nakita mo na ito dati. Summer, okay ka lang? Bakit ang tagal? Kailangan mo ng tulong? Summer, hindi ka nakafocus. Tumigil ka. Nasa labas siya. Ano? Hindi. Bawal tayo makita. Summer. Walang sagot. Nakalak na naman ang pinto. Summer, nandiyan ka ba? Uy, anong ginagawa mo? Dahil naghahanap tayo ng thrill, dapat todo na tayo. Nasaan ang susi ng dressing room na ito? Baka may problema ang kaibigan ko. Sir, sandali lang. Hahanapin ko. Mag-focus. Huwag kang matakot. Teka lang, Ethan. Nagpapahinga si Mr. V sa loob. Ayaw niyang maabala. Nasa dressing room si Mr. V. Pinagdududahan mo ba ako, Ethan? Hindi. Tinawag ko lang ang kaibigan ko. Mukhang nasa loob ang phone niya. Kaya, Phone lang yon. Si Mr. V na ang bahala. Nagpapahinga si Mr. V. Sigurado ka bang gusto mong manatili dito, Ethan? pasensya na sa abala. Pakisabi kay Mr. V ng pasensya. Summer, nag-daydream ka na naman ng sobrang tagal. Hindi mo ba naisip na may dapat kang ipalit sa akin? Ano bang problema mo ngayon? Ang bigat ng kamay mo. 2 linggo na, laging naka-turtleneck ako. Ate, natuto ka na bang magsinungaling? Magsisinungaling ka pa ba? Sige, hindi na. Bilis. Baka makita ka niya. Ano ba ako? Isang sikretong kahiyahiya. Hindi naman. Kung makita ka niya, paano ko ipapaliwanag? Ipaliwanag ang ano? Sabihin mo ang totoo. Zoe, nakalabas ka na. Ikaw. Ethan, anong ginagawa mo rito? Zoe, kayo. Nag-aabang lang ako ng mesa para may pang-extra. Ano? Bawal ba? Zoe, saan ka galing kanina? Bakit nasa locker room ang phone mo? At bakit kasama mo siya ngayon? Leo, anong karapatan mong magtanong? Ex-boyfriend o kasalukuyang boss? Hindi kailangan ni ate na magpaliwanag sa'yo. Wala kang karapatang makialam. Kung sino gusto niya, kasama niya. Gusto niya, gagawin niya. Umuwi ka na. Uuwi na kami ni ate. So, wala ka bang sasabihin sa akin? Salamat sa pagsama sa akin sa banquet. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Anong nasa isip mo? Parang wala ka sa sarili mo. Usa ka ba? Walang ingay ang paglakad mo. Maingay ako. Ikaw lang, dahil may konsensya, ang hindi nakarinig. Sabihin mo na, anong nagpapalungkot sa'yo? Na-invite ako sa class reunion. Pero ayoko talagang pumunta. Wala akong maisip na dahilan para hindi pumunta. Bakit naman? Pagkatapos naming maghiwalay ni Ethan, kumalat ang chismis kahit saan na gold digger daw ako at pinalayas. At walang hiya raw at ayaw bumitaw. Alam mo, may mga taong mahilig manood ng drama at magkalat ng chismis. Eh di dapat pumunta ka. Ang ganda mo. Magaling ka sa trabaho. At may nagkakagusto sa'yo. Kung pupunta ka, mawawala ang mga lumang chismis. Pero kung mas magtatago ka, mas iisipin nilang may kasalanan ka. Tama ka. Dapat pumunta ako. Yan ang aking girl. Magbihis ka para maka-impress. Sindakin mo sila sa ganda mo.
Salamat. Zoe. Ang ganda mo pa rin. Mas maganda ka pa ngayon kaysa dati. Ang vibe mo ay nagpapakitang maganda ang buhay mo sa Heishi. Ay, tigilan mo nga. Palagi mo akong ginagawang topic. Nandito na tayong lahat. Walang usapang trabaho, walang usapang pamilya, kabataan lang, walang pagpapanggap, itatapon ang mga peke. Oo. Tungkol dyan, sina Zoe at Ethan noon ay perpektong magkasintahan. Naiinggit sa kanila ang lahat, sayang. Ano bang masama doon? Noon, ang tagapagmana ng Lin at ang panganay na anak ng Go ay perpektong tugma sa estado. Iyon ay isang magandang kwento, hindi tulad ng iba na hindi alam ang kanilang lugar. Huwag mong sabihin yan, sa pag-ibig, hindi mo talaga alam. Siguro, noong araw, Zoe ay hindi man lang naisip na magpakasal sa mayamang pamilya, nagde-date lang siya. Kaya nga, kailangan mong magkaroon ng magandang imahe. Pagkatapos ng maraming taon, naniniwala pa rin ang mga tao na siya ay isang inosenteng bulaklak. Tama na, class reunion ito. Anong ginagawa mo? Huwag na kayong mag-abala. Noong naghiwalay kami ni Ethan, marami kayong pinakalat na chismis, di ba? Noong araw, palihim kayo. Ngayon, pasaring ang mga sinasabi. Anong silbi? Sige, ngayon bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Sabihin ninyo sa harap ko. Wala pa akong nakitang ganito kawalang hiya, at ikaw pa ang nagpapakatapang. Oo, hinahamon kita. Ano ngayon? Noong araw, dahil sa matataas mong marka, ang yabang-yabang mo, sa huli, iniwan ka rin. Tama lang sayo. Oo, Zoe, naaalala ko noong araw, ikaw, ay nagpilit na lumipat ng dorm, at naging dahilan para sa mga kasama mo sa kwarto. Tinawag sila para sa one-on-one na usapan sa guro. Muntik ng madimirita, hindi ka sumipot sa mga group projects. Noong tinanong, sinabi mong nasa library ka kasama ng boyfriend mo. Parang ikaw lagi ang kumakapit kay Ethan. Mas mayaman ang pamilya niya kaysa sa inyo. Natural lang na iniwan ka. Tapos na ba kayo? Hayaan ninyo akong magsalita. Una, magaling ako sa pag-aaral. Kailangan kong manatili sa taas para sa scholarship. Kayo, noong araw hindi nag-aaral, at sinisisi ninyo ako sa pagiging suplada. Gusto kong lumipat ng dorm dahil sa tatlong iyon. Sadyang nagbuhos sila ng maruming tubig sa kama ko para palayasin ako. Noong nalaman ng guro at kinausap sila, nakiusap ako na huwag silang parusahan. Tungkol naman sa group projects, may makakapagsabi ba sa akin noong sila ay kasama ko sa grupo, kung hindi ko nagampanan ang aking bahagi at naging pabigat sa buong grupo? Tuwing nagmamadali kayo sa deadline, tapos na ako. Bakit pa ako pupunta para linisin ang gulo ninyo? Ano ngayon? Kahit gaano mo pa gawing maganda ang imahe mo, iniwan ka pa rin. Anong pagpapanggap yan? Hayaan ninyong linawin ko sa huling pagkakataon. Naghiwalay kami ni Ethan ng maayos. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, wala akong problema na personal kayong dalhin kay Ethan at siya ang magpaliwanag sa inyo. Talagang nagpapanggap ka. Ilang taon na ang lumipas, at ginagamit mo pa rin si Ethan para magpataas. Alam ko nagkita kayo ng mga dating kaklase. Sobrang excited mo. Pero bakit nagmamadali ka? Nakalimutan mo ang jacket mo. Akala ko pagkatapos ng maraming taon, magiging mas mahusay na kayo. Pero pareho pa rin kayo ng dati. Leo, anong ginagawa mo dito? Gaya ng nakikita mo, ibinabalik ko ang jacket ni Summer. Summer, bakit ang tawag ni Leo sa kanya ay napaka-close? Akala ko ba may asawa na siya? Sinong nakakaalam? Baka marumi ang laro ng mayayaman. Nainggit ako kay Summer, nasa mabilis na landas siya. Alam kong nakikisali ako ng medyo bastos, kaya bago umakyat, nagdagdag ako ng ilang putahe para sa lahat. Dilaw na crocker, jodak, lapu-lapung koral. At isang serving ng Australian Black Lip Abalone bawat tao. Diyos ko, wild yellow croaker. Iyan ay hindi bababa sa 5,000 yuan bawat pound. Kung hindi dahil kay Mr. Leo, hindi ko ito matitikman sa buong buhay ko. Narinig mo ba iyon? Isang serving ng Black Lip Abalone bawat isa. Diyos ko, may kilala pa bang mayayaman si Summer? Gusto ko ring dumaan sa shortcut na iyon. Nanay, nagawa ko. Kumakain ng napakamahal na seafood. Ngayong gabi, sagot ko lahat ng gastos. Pero kung sino man ang nagpakalat ng mga chismis noon at ng api kay Summer. Ito na ang huling mapayapang pagkain ninyo. Mr. Leo, masyado kayong mahigpit. Mga dating kaklase lang kami na nagkukwentuhan. Walang ibang intensyon. Okay ka lang? Mr. Leo. Kaya, magkasama na kayo ulit, hindi. Hindi pa. Ako ang sinusubukang makuha siya ulit.
Binati kita. Sana makuha mo na ang babae, Ethan. Dati akong snob. Pasensya na, Zoe. Iinumin ko ito bilang penalty. Huwag mo akong sisihin. Zoe, kung sakaling pumayag ka, kailangan mo kaming imbitahan. Hayaan mo kaming makakita ng marangyang kasal. Napakalakas ng ulan. Wala man lang masakyan na taxi. Walang designated driver na sasagot sa tawag. Kukunin ko ang kotse. Hintayin mo ako dito. May umorder ba ng luxury car? Paano nila nakuha ang Maybach? Lasing ka ba? Kailan pa naging taga-sundo ang Maybach? Malinaw na nandito ito para magsundo. Bakit wala pa si Ethan? Nangako ako sa kapatid ko na uuwi ako ng 10:30. Ang late na ngayon. Kailangan ko na naman siyang pakalmahin. Diyos ko, artista ba siya? Ang gwapo. Matangkad, mahahabang binti, at nagmamaneho ng Maybach. Talagang matangkad, mayaman, at gwapo. Isang CEO na parang buhay na galing sa nobela. Isang lalaking kagwapuhan ng ganitong level. Kahit kailangan kong mag-alaga sa mistress habang nasa confinement, gagawin ko. Sis, Bakit ka nandito? nandito ako para ihatid ka sa bahay natin. Ano? Teka, anong nangyayari? Sabi ng gwapong lalaki, dadalhin daw si Summer sa kanila. At tinawag niyang ate? Mas bata ba siya? Bumalik na ang dating CEO. Lilipat na ang mas bata, mayaman, at gwapong lalaki. Diyos ko, anong swerte meron si Summer? Dahil may samando na sa iyo, Summer, umalis ka na. Kakausapin ko si Mr. Go. Sorry, Summer. May urgent call lang kasi ako. Anong ginagawa mo dito? Vincent, huli ka na naman ng isang hakbang. Nauna si Tim dito. Mag-ingat ka sa pagmamaneho sa ulan. Mukhang ang buhay ni Summer ay mas maganda pa kaysa sa inakala natin. Mukhang napakabata ng batang lalaki na ito, pero sobrang smooth niya. Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka matulog sa sarili mong kwarto? Umuulan. Natatakot ako. Tigil. Ang luma mong lansihin, hindi na uubra sa pangalawang beses. Ate, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa nangyari ngayon? Pwede sana akong nandoon para suportahan ka. Mga luma at walang kuwentang bagay lang yan. Masasaktan ka lang. Ngunit mula ngayon, sa tuwing may isip mo ang araw na ito, maaalala mo na si Vincent ang sumuporta sa iyo, at ang puso mo ay lalapit sa kanya. Nagsiselos ka. Sinuportahan mo ako, nagmaneho ng Maybach, dumating na parang Diyos sa ulan, talagang pinaganda mo ako. Hindi mo alam kung gaano sila nainggit. Talaga? Talaga. Kaya sa round na ito, sino panalo, ako o si Jason? Tabla. Pinapaboran mo pa rin siya, Summer. Tabla. Hindi ko naman binigyan ng extra points si Jason. Wala akong pakialam. Kapag tabla, ibig sabihin hindi ka pumanig sa akin. Wala ka sa katwiran. Hindi pa kita tinatanong, may itinatago ka ba sa akin? Summer, pinagkakamalan mo ako. Sana mailabas ko ang puso ko at ipakita sa iyo. Kung gayon, sabihin mo sa akin, saan galing ang sasakyan na iyon? Hindi ka kumukuha ng pera sa pamilya. Isang intern lang. Paano mo na-afford ang Maybach? Pinaupahan ko lang. Talaga? Talaga, ginawa ko iyon para pumorma ka, Summer. Ang isang araw na ito ay nagastos sa akin ng isang buwang sahod. Sige, sige. Naniniwala ako sa iyo. Hindi. Bakit? May lakas ka ng loob magtanong? Noong isang araw sa fitting room, masyado kang magaspang, at masakit pa ang katawan ko. Ngayong gabi, tulog lang, o lumabas ka. Uy, Tigil mo na ang kakulitan, yayakapin na lang kita. Kahit anong sabihin mo, gagawin ko. Ano mang gusto mong gawin ko, gagawin ko.
Ate, malapit nang maubos ang laundry detergent at body wash. Sige, mag-order ako online. Hindi, sa supermarket tayo bumili. Bakit? Ate, hindi ba sinabi mo dati na ang mag-grocery shopping ng magkasama ay ang pinakamag-asawang bagay? Kailan ko nasabi iyon? 6 na taon na ang nakakaraan, sinabi mo yon sa telepono kasama ang kapatid ko. Nandoon ako at narinig ko. Sayang, busy siya noon at hindi sumama sa akin sa grocery. Tsaka, sinasabi ko sa'yo, ate, sinasabi ko lang na nauubos na ang gamit, hindi mo kailangang magbayad. Lalaki na ako ngayon, at magkasama na tayo. Lahat ng gastos ako, dapat ang sumasagot. At ang tarantadong iyon ay nakaraan na, ako ang iyong kasalukuyan at hinaharap. Sige, mahal ko. Tuta, tara na. Anong amoy ang gusto mo, mahal? Leibenta. Hindi ko naman hiniling yan. Noong nakaraan, sabi mo masyadong matigas ang damit. Simula ngayon, kapag ako ang naglalaba, magdadagdag ako ng pampalambot ng damit. Mahal, para makasuot ka ng malambot at mabangong damit. Noon, nagreklamo lang ako ng basta-basta sa telepono. Hindi ko inaasahan na maalala niya yun. Ilang taon ka na? Kumakain ka pa rin dito. Hindi para sa akin yan. Noong isang beses, sa convenience store sa baba ng opisina, noong bumibili ako, pumulot ka ng isang bag ng marshmallow. Tiningnan mo ito ng 2 beses, at pagkatapos ay ibinalik mo. Kasi sobrang taas ng calories. Mahal, hindi ka mataba. Hindi ikaw ang magpapasya. Bakit hindi? Niyakap na kita, kaya ako ang mas nakakaalam. Huwag mo nang kunin, hindi ako kakain. Tiningnan mo yan, kaya gusto mong kainin. Tiningnan ko lang naman. Ginawa yan para kainin. Kung hindi mo kakainin, mahal, ako na lang. Dadalhin ko na yan sa bahay ngayon. Bakit? May juice ba sa mukha ko? Madumi pa ba? Wala na. Huwag kang gumawa niyan. Ako na ang bahala sa mga delikado. Delikado ba pag ako magluto ng noodles? Ikaw, hindi delikado. Noong bata pa ako, tinuruan ako ng nanay ko na tratuhin ang babaeng gusto ko, parang kayamanang dapat ingatan. Sa labas, ako ang laging tensyonado. Pero kapag kasama kita, pwedeng maging batang walang problema. Mahal? Darating na. Tinatrato akong parang kayamanan, hawak sa palad ng kamay niya. Ang pakiramdam na to, medyo maganda. Hi miss, street photographer po ako. Nakita ko po kayo ng nobyo mo mula sa malayo. Akala ko po, napakaganda mo, at may kakaiba kang aura. Pwede po ba akong kumuha ng ilang litrato mo? Sorry po, hindi ngayon. Siyempre. Talaga? Sige, relax lang. Huwag kang kabahan. Oo, ganyan. Ang ganda. Umikot ka at sulyapan mo ako. Napakaganda. Para kang anghel na bumagsak sa lupa. Sobrang ganda. Miss, naghahanda ako ng eksibisyon ng portrait photography ng magkasintahan. Pwede ko bang imbitahin kayong dalawa na maging modelo? Ang tema ay campus romance. Mga kalahating araw lang ito. Kailan natin gagawin? Perfect. Sa susunod na linggo umaga? Sige, ibigay nyo sa amin ang address. Bakit ka pumayag? Dahil hindi ako naging bahagi ng iyong mga araw sa paaralan. Gusto kong punan ng puwang na iyon. Kahit isang araw lang. Gusto kong maging magkasintahan sa campus kasama ka. Kahit minsan lang. Para kapag naalala mo ang iyong kabataan, nandoon din ako. Bata, Nakangiti ka. Ibig sabihin gusto mo. Ang ganda. Ang pogi. Nakaayos ka na ba? Handa na. Ang ganda. pogi. Lapit pa. Natural lang. Kayo lang. Negative distance na kami. Bakit ka na naman nahihiya, sis? Paano naging pareho yun? Kapag tayo lang. Ngayon, kailangan nating umarte sa harap ng iba. Siyempre, awkward ako. Ano? Hindi mo kaya, sis? Bakit mo naman akalaing hindi ko kaya? Couple photo lang sa campus. Nasa bote ka pa noong nag-aaral ako. Ang natural. Galing. Yan ang feeling. Sige lang.
Nakasandal ang babae sa bookshelf. May hawak na libro sa kanyang dibdib. Inipit siya ng lalaki sa dingding. Oo, yan ang pakiramdam. Nakuha ko. Perpektong kuha. Maraming salamat. Ito ang pinakamagandang kuha na nagawa ko. Pwede ko bang i-post ang mga ito sa social media? Itatag ko ang mga account ninyo. Sige, pero wala akong account. Itatag mo na lang yung sa kanya. Sige, pagkatapos kong i-edit ang mga litrato, makikita mo sa account ko. Salamat sa pagod mo ngayon. Saan ka pupunta? Bakit mo ako dinala dito? Sis, naaalala mo bang sinabi mo ang pinakamalaking pagsisisi mo sa high school ay hindi nakaakyat sa rooftop para manood ng sunset? Kailan ko sinabi iyon? 5 taon ang nakalipas. Tumawag ka kay Aaron at sinabi mo na nakalock ang rooftop ng school mo. Sayang, bago mag-graduate, hindi kayo nakaakyat ni Aaron para manood ng sunset. Muntik ko nang makalimutan. Naalala niya pala yun para sa akin. Bukas na ang rooftop ngayon. Hindi pa tapos ang sunset, tutulungan kitang tuparin ang wish mo. Ethan, ikaw. Ang bait mo. Naku, nahuhulog na ako sa pag-ibig. Summer, tingnan mo. Si Vince ba iyan? Oo, siya nga. Noong 1 linggo, tumulong kami sa isang film student mag-shoot ng proyekto. 1,000,000 likes. Daan-daang libong shares. Grabe ang mga numerong ito. Tingnan mo ang social media account ni Vince. Milyon na ang followers niya. Pareho lang ang ginawa naming film. Bakit siya lang ang sumikat? Scroll down lang. Ang mga likes sa larawang ito ay mas mataas pa kaysa sa solo shot ni Vince. Pero anong mga komento ito? Sana ako siya. Gusto ko ring humalik sa isang pogi. Sana may pumansin sa akin. Girl, ito ba ang tamang oras para mag-away? Sikat na ang boyfriend mo. Dapat kang mag-alala. Sino ang nagsabing boyfriend ko siya? At saka, wala akong pakialam kung sikat siya o hindi. Magmatigas ka lang. Kung hindi ka kikilos ngayon, magsisisi ka. Hindi naman sa hindi ako naiyak dahil sa kanya. Sa kama, pinagod niya talaga ako. Ano? Masyado kang tahimik? Hindi ko narinig. Sinabi ko, yung mga file na kailangan kong gawin ngayon ay sobrang dami. Nasa krisis tayo. At ikaw, nag-aalala ka sa mga bobong file na ito? Oh my God, paki-shutdown mo na ang work brain ng kaibigan ko at hayaan mong magbukas ang puso niya. Evan, internet celebrity ka na ngayon. Huwag mo kaming kalimutan pag yumaman ka. Tigilan mo na ako, Rachel. Alam mo kung nasaan ang puso ko. Alam mo na yon. Alam ko iyon. Pero may mga taong ayaw aminin kung nasaan ang puso niya. Seryoso? Hindi mo ba gustong malaman kung ano talaga ang iniisip ni Zoe? Siyempre gusto ko. Pero tuwing tinatanong ko siya, laging umiiwas sa tanong. Baka hindi pa talaga siya handa. Kung tutuusin, ang relasyon natin ay medyo komplikado. Ayokong pilitin siya. Kahit wala namang label, basta masaya siya. Okay lang sa akin iyon. Buti naman, Evan. Iyan ang tunay na lalaki. Bilang best friend ni Zoe, hindi ko siya pwedeng hayaang mawalan ng ganyang kahusay na lalaki. Tutulungan kita. Gagana ba ito? Noong nasa eskwela pa ako ang go-to matchmaker. Magtiwala ka, gagawin ko ito. Anong nangyayari? Nandito lahat ng mga fan na ito para kay Evan. Kung gayon, sayang lang ang oras nila. Ayaw ni Evan ng ingay. Ganun ba? Lalabas na si Evan. Nakakatakot ang mga batang ito. Sabi ko sa'yo, hindi ganyan si Guy. Guy, lumipad ka ng mataas. Lagi kaming kasama mo. Salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Pinag-iisipan ko ang mga alok mula sa mga kumpanya ng entertainment. Baka mag-debut ako sa talent show. Kung maayos ang lahat, gagawin ko ang aking makakaya. Hindi ko kayo bibiguin. Guy, ang galing mo talaga. Lagi ka naming susuportahan. Si Guy natin ang pinakamahusay. Sabi ko na sa'yo, nagbabago ang lalaki kapag yumayaman. Wala pa siyang pirmahan o debut. At sikat na siya ng ganito. Hindi ko maisip ang susunod. Hayaan mo na lang siya. Ngayon, araw-araw puno ang entrance.
Nakakaabala sa biyahe ng lahat. Talaga bang wala kang pakialam? Wala akong pakialam. Bakit ang bilis mo maglakad? Mahaba ang binti ko, kaya mabilis akong maglakad. Ate, nasa bahay ka ba? Bakit patay ang ilaw? Nasa bahay ka pala. Bakit hindi mo binuksan ang ilaw, ate? Masaya ka ba ngayon? Kasama ang mga batang magaganda na tinatawag kang Gavin, nagbibigay sa'yo ng regalo at nakikipagkamay sa'yo. Ate, kung mag-debut ako, kikita ako ng malaki. Mas maganda ang buhay kaysa ngayon. Ayaw mo bang maging masaya ako? Siyempre gusto kong maging masaya ka. Pero makasarili din ako. Ayaw kitang ibahagi kanino man. Gusto lang kitang maging aking munting tuta, akin lang. Ate, inamin mo na sa wakas ang nararamdaman mo para sa akin. Inaamin kong gusto kita. At ikaw? Lahat ng sinabi mo sa akin dati kasinungalingan ba lahat? Tapat ang puso ko. Saksi ang langit at lupa. Mula simula hanggang dulo. Si Summer lang ang mahal ko. Huwag kang mag-debut. Hindi ko kaya. Na may iba ring may gusto sa'yo. Ate, noong sinabi mo yan kanina, anong papel ang ginampanan mo? Kung bilang ate sa kapatid, hindi ako makikinig. Ate mo ako, at kasintahan mo rin, Gavin. Ako lang ang susundin mo. Maging mabuting munting tuta ko. Bukas ang kurtina sa sala. One-way glass ito, walang makakakita sa loob. Baby, nanginginig ka. Hindi ako. Teka, anong problema? I-off ang ilaw. Wag, Bakit? dahil gusto kong hangaan ang baby ko. Wag mo akong harangan. Gusto ko. Ethan, Baby, tawagin mo akong asawa. hindi kita matawag na ganyan. Ayos lang, baby. Buong gabi tayo. Anong almusal? Sunny side up. Sabi mo gusto mo yan kahapon, sis. Sis, nagnanakaw ka ng kagat. Hindi ito pagnanakaw ng kagat. Ito na ang pagnanakaw ng kagat. Sobrang forward mo na, sis. Anong problema sa paghalik sa boyfriend ko? Pagpapatibay yan ang bond namin. Dapat matuto ka sa akin. Mula bata pa ako, magaling akong estudyante. Pwede mong subukan ang progress ko kahit kailan, sis. Babalik na ako sa trabaho. Susunduin kita sa opisina pagkatapos ng trabaho. Sabay tayong uuwi. Isang hagdan lang yan. Kung patuloy mo akong ispoil ng ganito, baka gawin mo akong malaking baby. Kung hindi kita mapapasandal sa akin, wala akong silbi. Nice! Sa wakas, nakatagpo ang girl ko ng mabuti. Magkwento ka na. Bilis! Kailan ka ba pumayag at hinayaan mong umaksyon ng boy mo? Noong gabing hinarang ng fans ang gate ng kumpanya. Anong masasabi mo dyan? Sabi ko sa'yo, epektibo ang paraan ko, di ba? Salamat, Roxy. Kapag ikinasal na kami ni Summer, ikaw ang uupo sa head table. Oo, talaga. Nagkaisa kayo laban sa akin. At kailan ko sinabi na pakakasalan kita? Maaga o huli, tinawag mo na akong asawa dati. Kita mo naman, magkasama na kami ngayon. Ako na ang boyfriend ni Summer. Summer, ikaw, may mali ba sa ginagawa ko? Mula nung naghiwalay tayo, hindi ako tumigil sa pag-iisip sa'yo. Binabalaan kita. Tigilan mo ang panggugulo sa girlfriend ko. O pagsisisihan mo. Kausapin ko lang siya ng mag-isa. Bumaba ka na at pumasok sa trabaho. Babe, magtiwala ka. Tara na, tara na. Marami tayong files na kailangan asikasuhin. Baba na muna ako. Tawagan mo ako kung may mangyari. Summer, alam kong niloloko mo lang siya. Ayos lang, wala akong problema. Handa akong maghintay. Tigilan mo na. Jason, naririnig mo ba ang sarili mo? Basta hindi ako makikipagbalikan sa'yo. Ang makipag-date sa iba ay laro lang. Sasabihin ko sa'yo. Seryoso ako kay Ryan. Tigilan mo na akong guluhin simula ngayon. Sige, Summer, ginagalang ko ang desisyon mo. Pero hindi kita susukuan. Hanggat hindi ka pa kasal, may pag-asa pa ako. Hindi ko alam kung ano ang problema mo. Hindi ba malinaw ang sinasabi ko? Sabi ko, kasama ko si Ryan ngayon. Narinig ko ng malinaw. Pero hindi ako tutol makisali sa relasyon na ito. Sa huli, ang hindi mahal, ang third wheel. Ikaw ang hindi mahal ngayon. Ikaw ang third wheel. Sa ngayon lang, pero sa bandang huli, sino ang makakapagsabi? Kahit nakasama mo si Ryan ngayon,
Bilang executive secretary ng Wilson Group, kailangan mo pa ring sumama sa akin sa gala. Kaya may pagkakataon pa ako. Sa susunod na Miyerkules, alas 6 ng gabi. Susunduin kita. Magkakasipon ka kung basa pa ang buhok mo. Babe, patuyuin mo ang buhok ko. Babe, ano ang pinag-usapan ninyo ni Jason? Pinahirapan ka ba niya? Kung sasabihin ko kay Alex ang totoo, tiyak na bubugbugin niya si Jason. Hindi siya pinapahalagahan ng pamilya niya. Kung talagang saktan niya si Jason, tiyak na mapaparusahan siya ng pamilya. Wala. Sinabi ko sa kanya, kasama na kita. Sabi niya nirerespeto niya ang desisyon ko. Pero bilang sekretarya niya, kailangan ko pa ring gampanan ang tungkulin kong samahan siya sa handaan. Sa susunod na Miyerkules, kailangan din naming dumalo sa hapunan ng magkasama. Nahulog ang loob ng girlfriend ko sa iba dahil hindi ako sapat na mabuti. Para mahawakan ng mahigpit ang puso ng isang tao, hindi ito tungkol sa pagkulong sa kanya, kundi sa pagpapaalam sa kanya na maging sarili niya. Babe, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko. I-text mo ako bago matapos. Susunduin kita pagkatapos. Salamat sa pagiging napakamaunawain at maalalahanin. Ang bait-bait ko at masunurin. Babe, may reward ba ako? Tingnan mo, sobrang namamaga at hindi komportable. Dapat ko talagang pasalamatan si Mr. Lan sa pagkilala niya. Hindi. Ang babaeng gumagamit ng katawan para umangat ay hindi dapat narito. G. Gu. Malalantad ka kung pupunta ka. Miss Lin, ano ang ibig mong sabihin dito? Yan na. Naghiwalay kami ng maayos. Mutual divorce ito. Wala itong pakialam kanino man. Sinabi mong nawalan ka ng kakayahang magmahal. Ayaw mong hadlangan ako, kaya nag-file ka ng diborsyo. At saka, 6 na buwan na ang nakaraan. Narinig kong na-promote mo ang isang babaeng sekretarya at dinala mo siya sa mga party. Hindi mo ako dinala kahit kailan sa mga party. Derek, nagsinungaling ka sa akin. Ako ang unang kumilos at minahal ko siya ng isang panig. Hindi siya pumayag at hindi rin siya tumugon. Pakiusap, huwag mong gawing mahirap ang mga bagay para kay Summer. Derek, akala mo ba ang pamilya Lin ay madaling gisahin? Dahil nagsinungaling ka sa akin, ikaw at siya ay magbabayad? Kumalma ka, Mr. Gu. Ang kayamanang karaniwan kong hinahawakan ay binubuli ng ganito. Identidad, mga plano, sumpain ang lahat. Mr. Gu? Mr. Gu, tandaan mo ang iyong pagkatao. Manatiling kalmado. Ano ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Sino ang mangahas na hawakan siya? Sino ka? Okay ka lang. Dylan. Hindi si Tommy. Salamat. At ikaw? Pasensya na, Mr. V. Hindi ko naayos ang problema sa pamilya. Nagpahiya ako sa sarili ko. Mr. V, ikaw? Mr. V, pinahiya mo ang pamilya naming Lin ngayon para sa isang babae? Alam kong hawak mo ang kapangyarihang ekonomiko sa Lee. Pero ang usapin sa Hualu, huwag kang makialam. Kung hindi, garantisado kong hindi ka makakahanap ng mas maaasahang kasosyo kaysa sa amin. Baliw ka. Babae? Miss Lin, malamang hindi mo pa alam ito. Siya ang pinakamahalagang tao para sa akin. Ano? Ako ang pinakamahalaga sa iyo? Mr. V, pwedeng kumain ka ng kahit ano, pero hindi pwedeng sabihin mo lang kung ano-ano. Salamat sa pagtulong sa akin, pero may boyfriend na ako. Maiinis siya kapag narinig niya ito. Ganyan ka ba ka-attach sa boyfriend mo? Kahit bilyonaryo siya. Kayang ibigay lahat ng gusto mo. Kayang ipaluhod ang mga nagpahiya sa iyo. At humingi ng tawad sa iyo. At mawala sa paningin mo magpakailanman. At hindi ka pa rin matutokso. Mr. V, ang mga kondisyong inalok mo ay talagang napakaakit. Pero ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pakinabang. Ang pera at kapangyarihan ay pwedeng makuha ng kahit sino. Pero walang makapagbibigay sa akin ng puso niya. Mahal ko ang boyfriend ko. Mahalaga siya sa akin. Kaya salamat sa pagmamahal mo. Pero huwag mo nang sabihin ang mga ganyan. Sis, naririnig kitang sabihin iyan ay sobrang nagpapasaya sa akin.
Tommy? Ate, yung sinabi mo, pwede bang ulitin pag nasa bahay na tayo? Para kapag tapos na ang party, susunduin mo ako pa uwi. Dahil sa bawat piging, kasama mo ako. Ate, ang talino mo. Minamaliit ko pala ang mga pakana mo. Naakit mo parehong kapatid, lubusan. Naalala ko si Daniel. Sa totoo lang, may kapatid siyang half-brother na nagngangalang Ethan. Pero nag-cut ties siya sa pamilya noong 16 at nag-aral sa ibang bansa. May chismis na ang secretary na ito ay college sweetheart ni Daniel. Diyos ko, ibig sabihin, ninakaw ng nakababata ang kasintahan ng kuya. Nakakagulat naman. May gumamit ng pakana, ngunit hindi siya. Ako. Ethan, naakit ka ba sa kanya? Grace, iginagalang kita bilang dati kong hipag. Akala ko ang pakikipagtulungan sa Lin Group ay magpapataas ng halaga ng Lin Group at mapapanatili mong si Daniel. Pero ngayon tila, wala kang silbi. At ang pinag-uusapan mo lang ay paninira sa ate ko. Sa pamumuno mo, ang Lin Group ay wala ng magagandang araw. Kaya, baka mas maaga kitang paalisin. Sige, alam mo na ang gagawin. Opo, sir. Ethan, anong ginagawa mo? Miss, nasa telepono ang tatay mo. Grace, kinansela ni Mr. Vance lahat ng pakikipagtulungan sa Lin Group. Nagkagulo ang stock ng Lin Group. Nang iyong ina at ako ay iningatan ang negosyong ito habang buhay. Bumalik ka agad. Ethan, alang-alang sa ating naging pamilya. Huwag mong kanselahin ang kooperasyon. Nagkamali ako sa sinabi ko. Pakiusap, patawarin ang Lin Group. Hindi ako ang dapat humingi ng tawad. Si Summer. Pasensya na, Miss Shaw. Nagsalita ako ng hindi nag-iisip. Nabulag ako ng emosyon. Patawarin mo ako. Kausapin mo si Ethan. Palayain ang Lin Group. Grace, nasaan ka? Bumalik ka agad. Nahimatay ang nanay mo. Papunta na ako pa uwi. Summer. Si Grace ay hindi naman masamang tao. Magkaibigan ng pamilya Vance at Lynn. Kausapin mo si Ethan. Kung babagsak ang pamilya Lynn, babagsak din ang pamilya Vance. Summer. Bakit mo ako sinaktan? Jason, pangalawang beses na to pinili mo ang pamilya kaysa sa akin. Dati, sinasabi ko sa sarili ko ipinanganak ka sa mayamang pamilya na may maraming hadlang. Pero ngayon, nakita mo kung paano ako hiniya ng ex-wife mo. At hiniling mo sa akin na patawarin siya. Summer. Sa wakas, nakita ko na ang pagkukunwari at pagiging makasarili mo. Mula ngayon, tapos na tayo. Tigilan mo na ako. Magsiselos ang boyfriend ko. Ate, bakit mo siya ginantimpalaan? Ang maliit mong kamay na humahampas sa makapal na mukha, siguradong sobrang sakit. Leo. Akala mo, dahil kinuha mo si Summer, ay espesyal ka na? Umakyat ka sa hagdan ng ganito ngayon, ngunit bukas, marami pang tao ang gagaya sa iyong pamamaraan. Abala ako sa pamilyang Lin, kaya nakalimutan kitang asikasuhin. Bakit ang tagal? Ayaw ba ni Charlie ng bonus niya ngayong buwan? Ano? Alam ni tatay na si Liam ay si Mr. V. Naibigay na niya ang selyo ng pamilya kay Assistant Chen. Sa lahat ng mga taon, minamaliit kita. Sila ay kasama mo sa loob ng mga dekada pagkatapos ng lahat. Hindi ka ba natatakot sa sasabihin ng mga tao? Sumama lang ako sa kanila sa loob ng ilang taon. Ang mga tunay na nagmahal sa akin ikaw at si nanay. Inapi ka nila at binigo ka. Karapat dapat silang magbayad. At ito ay sariling desisyon ng matanda. Hindi ko siya tinutukan ng kutsilyo para pilitin siyang ibigay ang Gukort. May tao talagang naglaro ng malaking laro. Binabala kong magsikap para alagaan ang aking mabuting anak. Ate, pasensya na. Hindi ko sinadyang itago ito sa iyo. Gusto kong harapin ang mga nanakit sa iyo ng mag-isa, ngunit nawalan ng kontrol ang mga bagay at nauwi sa ganito. Ano to? Dahil magulo na ang lahat, samantalahin natin at bigyan ang lahat ng alak pangkasal. Ngayon, halos lahat ng taga-Hualo, ang mga big shot, ay narito. Tanging ganitong tagpo ang bagay sa'yo. Kaya, papakasalan mo ba ako, Summer? Oo, papakasalan kita. Soma, ang ganda mo ngayon. Kailan ba ako hindi maganda? Maganda ka araw-araw. Lalo na ngayon. Ang sweet. Opisyal na ang OTP ko. Leon, kukunin mo ba si Summer bilang asawa mo? Sa kayamanan o kahirapan, sa sakit o sa kalusugan, mahalin, parangalan at protektahan siya hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa inyo.
Summer, kukunin mo ba si Leon bilang asawa mo? Sa kayamanan o kahirapan? Sa sakit o sa kalusugan? Mahalin, parangalan, at suportahan siya. Hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa inyo. Uwa. Bakit ka nanginginig? Excited. Opisyal na ako. Tama. Sa wakas, wala nang pag-arte na parang asong lulong sa pag-ibig. Kaya ba natin bilangin lahat to sa isang gabi? Uminom ka muna at magpahinga. Si. Masunurin ka. Tumayo at umikot ng 2 beses. Ilagay ang isang kamay sa ulo at ang kabilang kamay sa tiyan. Kuskusin at umikot ng sabay. Ethan, mukha kang gorilyang sinanay ngayon. Kontento ka na, Reyna. Sobrang kontento. Tulungan mo ang Reyna mong magpalit. Hindi ba tayo nagpapalit? Nagpapalit. Pero may iba akong paraan. Hindi pa tayo tapos magbilang. Bukas. Ngayong gabi, bilangin ko ang mga nunal mo. At kung ilan. Hindi ko kaya. Talagang hindi ko kaya. Isa pa. Bakit ayaw mong makinig? Yung sumasalungat sa akin sa kama, tanda yan ng tunay na lalaki. Ibaba mo ako, ang daming nakatingin. Hayaan mo sila, hawak ko ang asawa ko. Hindi naman krimen. Bakit hindi ka kumakain? Busog na ako sa pagtingin pa lang sa maganda kong asawa. Kain na, o lalamig na. Tama ka, mahal, at kung hindi ako kumain, wala akong lakas para paglingkuran ka mamaya. Mahal, pwede bang hindi ka muna pumasok ngayon? Hindi, iwan mo na lang si Wilson sa akin. Patutunayan ko sa'yo na tama ang desisyon mo. Pero parang nagsisimula na akong magsisi ngayon. Mr. V, bakit ka nag-aalboroto? Kung malaman ng iba, ang iyong maalamat na reputasyon ay masisira. Wala akong pakialam sa iniisip ng iba sa akin. Ang mahalaga lang sa akin ay ang asawa ko. Gusto ko lang yakapin ang asawa ko. Ngayon, i-anunsyo mo na Wilson Group ay magpapahaba ng wedding leave ng lahat ng dagdag na kalahating buwan. Opo, Mr. B? Ang dagdag na kalahating buwan, sino ang sasagot sa lugi ng kumpanya? Babayaran ko ng sarili kong pera. Asawa ko, nakuha ko siya sa pamamagitan ng daya. Ninakaw ko siya sa kapatid ko. Nagpanggap akong intern, kasama sa bahay, mahina, takot sa kulob. Bawat hakbang ay kalkulado. E ano ngayon? Nakuha ko ang aking hiling, at naging kanyang lehitimong asawa. Pero naaalala ko kung paano ako napunta rito. Lahat ay naghahabol sa asawa ko. At alam ko ang kanilang mga lansi. Lalapit sila sa kanya ng walang hiya, at aakitin siya. Kung tutuusin, ganyan ako napunta rito. Ang asawa ko ay napakaraming tukso. Lahat sila ay gustong tularan ako. Pero matiyaga ako. Itataboy ko silang lahat. Natutulog na ang baby, inabot ako ng 40 minuto para patulugin siya. Gusto niyang pakinggan ang recording ng signing ceremony mo noong nakaraang buwan bago siya pumikit. Kamukha ko ang anak ko. Ambitious. Mahal, buti na lang ikaw ang stay-at-home husband ko. Kung hindi, hindi ko kakayanin patakbuhin ang kumpanya. House husband. Tama, nagluluto ka, nag-aalaga ng baby, at nagpapainit ng kama ko. Kung hindi iyon suportadong asawa, ano pa? Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pag-aari,
Tungkol ito sa pagtulong sa mahal mo na maging mas mabuting tao. Nagniningning ka. Liwanagan ko ang daan mo. Ethan, napakaliwanag mo. Sige, Ginoong matalino, gamitin mo ang matalas mong paningin sa negosyo para tulungan akong pumili kung sinong sekretarya ang kukunin para sa bagong proyekto. Wala sa mga ito ang tama. Ano bang problema sa kanila? Tama naman ang mga kurso nila. At maraming karanasan sa internship. At magaganda pa. Hindi sila mukhang seryoso. Hindi bagay sa sekretarya. Oh, ito kaya. Hindi masyadong bata. Wala pang karanasan. Hindi mapagkakatiwalaan. Ito. Masyadong gabi na. Bukas na lang tumingin. Masama sa mata mo. Ethan, nagsiselos ka ba? Hindi. Talaga? Kapag nagsinungaling ka, masama kang tuta. Dahil wala kang sinasabi, sasama ako sa lalaking iyon. Siya ay 6'1", at siya ang captain ng basketball team noong kolehiyo. Ang pag-hire ng secretary ay hindi parang pumipili ng male model. Kahit gaano siya kagwapo, kung hindi siya capable, wala siyang kwenta. Kaya, gusto ko sanang humingi ng payo mo, Ethan. Kung hindi mo ibibigay, sasama ako sa basketball captain. Hindi pwede. Ha ha ha. Ethan, ang cute mo kapag nagsiselos ka. Hindi ako. Associate degree 4/11. Ethan, seryoso ka ba? Ang edukasyon ay hindi katumbas ng kakayahan. Ang taas ay hindi katumbas ng kasanayan. Sa tingin ko, kaya niya. Tingnan mo ang resume niya. Hindi maganda ang paaralan, pero maganda ang karanasan niya sa internship. At masipag at mapagkakatiwalaan siya. Hindi siya nag-shortcut. Tama ka nga. Siyempre, profesional ako. Hindi ko pwedeng bigyan ang sinuman ng pagkakataon na lumapit sa asawa ko. Miss Summer, narito ang mga materyales para sa meeting ngayon. Salamat. Huwag kang kabahan. Maglaan ka ng oras. Anong ginagawa mo dito? Gumagawa ng early learning environment para sa baby. Anong klaseng early learning ito? Ano ba ang maiintindihan niya? I-expose siya sa iba't ibang bagay para malaman natin kung ano ang interesado siya. Nasaan ako? Ituloy natin. Sa kabutihang palad, medyo mas matapang ako noon. Kung hindi, baka napalampas ko ang napakagaling kong asawa. Magsisimula na ang bagong proyekto. Inilipat ang sekretarya para mamuno dito. Nakaginhawa ka na ba? Ano ang ikinaginhawa mo? Lahat ng mga maliit mong lansihin, akala mo hindi ko napapansin. Ang 6'1" na basketball captain, ang 5'4" na unstable na lalaking may degree, steady at hardworking. Ethan, napaka-childish mo kapag nagsiselos ka. Kaya sinadya mo lang akong paglaruan, mahal. Sa loob ng kalahating taon, nakakatuwang panoorin kang magselos. Bakit lalaki ang sekretarya? Hindi ba ikaw ang pumili para sa akin? Isang 5'0" na vocational grad, steady at hardworking. Hindi ako mangangahas na sumuway. Ibaba mo ako. Hindi. Ethan, hindi ka ganyan dati. Dati, nagpapakabait ako bilang nakababata. Ngayon, asawa mo na ako, legal na. Ito ang tatay ko, ang lalaking nagdasal sa delivery room, nagmamakaawa sa doktor na iligtas ang nanay ko, at ang maliit kong sarili ay hindi siya kilala.